Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano energies for you ngayong full moon in Capricorn sa July 11, 2025 at 4:36 a.m. Philippine time. Ayan. So, mas makaka-resonate dito. Maaring mas makaresonate yung mga Aquarius rising. But pwede rin naman mag-resonate yung mga Aquarius moon at Aquarius sun. So, this is a general reading. Just take what resonates. And, of course, kung gusto niyo ng private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano mag-book for a private reading. Paka-check nyo na lang. And also, please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, so for you, Aquarius, itong full moon in Capricorn is happening in your 12th house of your subconscious mind. So, maaring no, kung meron kayong moon sa 12th house ninyo, like natal moon, you might be really affected by this full moon. Pero kung wala naman, slightly lang, no? So, this is about release of the things that are no longer serving you, na yung mga bagay na in-overthink mo sa buhay. This can also mean forgiveness. So, maaari meron kang patatawarin sa buhay mo, no? Or can be yourself, no? Patatawarin mo yung sarili mo sa mga bagay na naging nagawa mo, naging decisions mo in the past na hanggang ngayon may guilt ka pa rin or parang may pagsisisi ka pa rin. Pero ngayon, i-let go mo na kasi you feel like yan yung nagpapabigat sa kalooban mo, no? Also, maaari ring itong healing, no? Healing from your past, physical healing din to, yung iba sa inyo. Or you will finally, kung magagagawin mo na talaga yung dapat mong gawin para maging healthy ka na. Kasi pwedeng medyo may kakulitan, no? Pagdating sa health, alam mo yung mga, alam mo na kung ano yung mga bawal, yung mga bagay na hindi mo dapat gawin or kainin, pero ginagawa mo pa rin. So, this is a time for you to reassess your situation na ano ba talaga yung dapat mong gawin, dapat mong sundin, especially in regards to your health. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong new opportunities sa business, no? Kung meron kayong mahilig kayong magnegosyo, or a form of investment or a new source of income. Maari kasing merong, yung iba sa inyo meron dito na trabaho na nakaka-stress, no? Yung tipong, yung mismong mga kasama mo, yan yung nagbibigay sa'yo ng toxic energies. So, maaaring ikaw ay aalis sa ganyan sitwasyon to take care of your mental health. Minsan nasa workplace rin talaga yan no? Sa environment mo. So, yung environment mo ngayon, yan yung iiwanan mo or iiwasan mo na. Pwedeng magre-resign ka sa work para mag-focus sa yung sarili, sa kalusugan mo at maghahanap ka na ng ibang source of income. Pwedeng ikaw ay magnenegosyo or meron kang magiging investment. What is the 12th house? The Empress and the Ace of Cups. Yeah, I feel like iniisip mo ngayon kung ano ang pwede mong simulan na pwedeng pagkakakitaan to or trabaho or career na kung saan mas magagamit mo yung talento mo, yung abilidad mo, nang hindi mo na kailangan na merong piniplease or merong boss. And I think meron ka ngayong magandang idea na gusto mong gawin, gusto mong subukan. So, syempre, kailangan gawin mo na siya para makita mo na yung resulta kasi this is going to be a success for you. If you have plans na magsimulang to have your own business or pagiging self-employed, there's a possibility na ito ay maging very successful for you. And this is also about movement. So, maaring pag-alis sa isang sitwasyon na may limitation sa'yo. So, some of you, that's what you're going to do. Aalis ka sa sitwasyon na nalilimitahan ka
sa pag-unlad mo. At mas may plano ka ngayon, mas may structure ka ngayon sa kung anong direksyon yung gusto mong tahakin. Some of you, maaring may mga, if you are in a relationship right now, pwedeng yung person that you're dealing with ay tinutulungan ka, no? Nagiging helpful siya sa decision making mo. Kumbaga, meron siyang mga naiaambag sa buhay mo wherein um, makakapag-isip ka na, okay, baka magandang idea to. With the Magician, this is your manifestation. So, maaring meron kang mini-manifest ngayon na can be a source of income or loan. Kung ikaw ay you want to take out a loan, there's an opportunity for you. Yung iba sa inyo maaring may pregnancy, okay? So if of course, kung ito ay inyong plano, then congrats, may opportunity for that. But kung hindi, mag-ingat. Oo. Mahirap kasi rin na kung hindi ka pa ready, 'di ba? Oo. There is an offer of love para sa inyo if you are interested in that. So, nasa sa inyo kung iti-take nyo yung opportunity na yan. Kasi yung iba, maaring mas busy kayo for your career, for your business, for yourself, practicing self-love, self-care, kesa sa pagpasok sa relationship. But if nasa isang relationship ka na at kung yung person mo ay hindi ka inaalagaan or walang pakialam sa'yo, mag-isip-isip ka na. So, maaring siya yung i-let go mo at magpo-focus ka sa yung sarili na, 'di ba, mahalin ang sarili. Believe in your good luck. So, you will also be more confident sa yung sarili, sa mga kakayanan mo. Na ano man tong bagay na ipupurso mo, as long as andun yung passion mo, andun yung eagerness mo, yung willingness mo to take action, you will experience good luck in that field. Also, take a reality check. Titingnan mo rin kung practical ba yung mga desisyon na gagawin mo ngayon moving forward. Kung ito ba ay nasa tamang timing. Titingnan mo kung ready ka na ba. Kung ito ba ay kaya mong i-maintain, i-sustain. 'Di ba? Siyempre kung ikaw ay merong pangako sa sarili mo, like for example sa kalusugan mo nga, yung pinag-uusapan natin kanina, na kung gusto niyo talaga mag-focus sa inyong health, physical health especially, mas maging committed ka sa mga actions na gagawin mo. Like for example, yung exercise, diet, or proper nutrition, things like that. Kung ano yung mga bawal, iwasan na, 'di ba? Ayun. So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.